Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, ako po ay nag-encourage sa inyo. Kung kayo po ay bago po sa aking channel, please subscribe and hit notification bell and like button. Gayun din po ay kung nagiging pagpapala po sa inyo ang mga salita po ng Panginoon na atin pong pinag-aaralan, nawa po ay inyo pong ibahagi ang mga mensahe po na ito so that it could be a blessing also unto those whom we love, no, mga kapatid. Tayo po ay dumako po sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Once again, let us open our Bible in Psalms 137 verses 8 and 9, wherein the Bible tells us, O daughter of Babylon, who art to be destroyed, happy shall be he be that rewarded thee as thou hast served us. Happy shall he be that taketh and dasheth thy little ones against the stones. No, as we have mentioned kahapon po sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon, isa po ito sa mga prayer psalms. No? Ito po yung pananalangin sa Panginoon at ipinananalangin niya at ipinahahayag niya yung kanyang galit. No? Regarding doon po sa Babylon na naging dahilan kung bakit sila po ay naging miserable ang kalagayan, mga kapatid. Okay? So, ating pong pinag-aaralan, no, ay yun pong tama ba na manalangin tayo ng galit? No? At ayon po sa ating napag-aralan kahapon, no, there are many different reasons para sa ating galit. And we would also look back onto those things later on. Pero ang iniwan ko pong question kahapon is it okay to be angry at God? No? Okay lang po ba na tayo po ay magalit po sa Panginoon? No? Okay? Gusto ko pong tugunin yan ngayon. Una sa lahat, mga kapatid, it is wrong to be angry with God. No? Wala pong dahilan ng atin pong pagkakagalit po sa Panginoon na anumang reason. No? Okay? Hindi po karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Diyos na mabuti, matalino, at napakalaking biyaya, sabi nga po sa atin ng Romans chapter number 8, na ibinigay niya na sa atin ang pinaka-the best, and that is His only begotten Son. No? Okay? Pero hindi rin natin maiiwasan, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng damdamin na magalit po sa Panginoon. No, lalong-lalo na kapag dumadaan tayo sa mga sitwasyon at kondisyon na hindi po favorable para po sa atin, no? Sometimes we get angry with God. Opo, totoo po 'yan. Kahit po tayo na mga tao, na tao ng Panginoon, no? Tayo po ay nakararamdam ng ganyan pong kalagayan. I would admit na hindi lamang po sa ilang piling pagkakataon, marami pong mga pagkakataon, no, lalo na nung bata pa ako sa pananampalataya na ako ay nagkakaroon ng hindi man malalim na galit, kung hindi tampo sa Panginoon kapag hindi po favorable ang mga bagay na nangyayari po sa atin, no. Hindi po tama 'yon, no? Hindi po tama, no? Pero sa laki po ng biyaya po ng Panginoon, inuulit ko po, hindi po yun tama. Pero ang Panginoon po ay He welcomes yung atin pong honesty before Him. No? He welcomes na sabihin po natin sa Kanya yung atin pong nararamdaman. Kasi kung hindi natin masasabi sa Panginoon, kanino natin sasabihin na tayo ay maiintindihan? No? At most often than not, most probable than not, kapag sinabi mo ito sa ibang tao, ay makahahanap ka ng kakampi na laban sa Diyos o kaya ay
hindi maipaliliwanag sa atin ng tama yung pong dapat nating marinig. Okay? So, binibigyan po tayo ng Panginoon ng chances na ipahayag po natin ang ating pong damdamin sa Kanya, pero not to the point na tayo po ay magkaroon po ng pambabastos na sa atin pong Diyos. Okay? Hindi naman po yun nararapat. Bagamat tayo nagagalit, no? Ako, yan ang tinuturo ko sa aking mga anak. Kung nagagalit kayo sa akin, tatandaan nyo, ama pa rin ako, tatay pa rin ako. Kung nagagalit ka sa akin, sabihin mo kung bakit ka nagagalit, ipaliwanag mo kung bakit ka nagagalit. Huwag mo akong dadabugan, huwag mo akong babasusin, no? At huwag mo akong tatalikuran. No? Ganon din po ang hinahanap po sa atin po ng Panginoon. God accepts our honesty, pero hindi po yung ating pong arrogance. Okay? So, kapag tayo ay nanalangin nang may galit tayo sa ating puso, no? At sabi ko nga ay minsan ito ay directed unto God. At kahit hindi po sa Panginoon, no, dapat din po tayong manalangin, no, kapag tayo po ay galit at ilapit po natin sa Panginoon, no? Ay sabi nga meron po itong resulta, no? Meron po itong magandang pakinabang po sa atin. Okay? Isang reason kung bakit tayo nagagalit ay yung discouragement. Okay? Si Haring Solomon, he was discouraged. No? Pinag-aralan niya. Sabi niya, I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven. Lahat ng gawa, no, sa buong mundo. Sabi niya, this sore travail hath given to the sons of man to be exercised therewith. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of the spirit. Nakita niya na yun pong kalagayan na sabi niya, parang wala namang saysay lahat ng aming ginagawa, no? Wala itong nagiging pakinabang, no? Darating yung panahon, iiwanan din namin ito. Darating yung panahon ay kami ay lilipas din, no? At kanino ba mapupunta lahat ng aming mga pinaghirapan? Ang nangyayari pa, no, pinaghirapan namin, kami ang nagtanim, kami ang naglabor nito, kami ang nagbungkal ng lupa, pero iba ang umaani, no? So this is yung kanyang dilemma, and this kind of discouragement, mga kapatid, ay maaaring magdulot sa atin na magalit tayo sa Panginoon. No, hindi ko sinasabi na si Solomon nagalit siya sa Panginoon, pero tayo, no, yung discouragement na ganito, kung kailan tayo nagtatapat sa Panginoon, tsaka naman dumating yung pandemic. Kung kailan naman dumadating tayo sa tayo na natiling matapat sa Panginoon, samantalang yung iba ay tumatalikod na sa church, no, nag-backslide na, hindi na nag-church, tayo pa yung nawawalan ng trabaho, tayo pa yung persecuted, no? Pero kung atin pong idadalhin ito sa Panginoon, no, there is a good result, mga kapatid, no? Pakinggan po natin yung ano po yung naging resulta po nito kay Solomon, no? Mula po mismo sa kanya pong mga bibig. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. There will be a right deduction, no, or conclusion. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sabi niya, bakit ito yung kanyang naging conclusion? That we are to fear God and to keep His commandments. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. No? Hindi man natin pakinabangin yung ating pong pinaghirapan, mayroon po tayong righteous judge, mga kapatid. Oo, pwedeng yung pinaghirapan mo ay iba ang nakikinabang, iba ang kumakain ng iyong pinunla at ng iyong itinanim, no? Pero hindi liko ang ating Diyos, no? So when we come before God and pray unto Him, magkakaroon tayo na magiging malinaw yung ating pong pag-iisip at maka-clarify, no? Magkakaroon tayo ng tama pong deduction, no, magkakaroon tayo ng tamang conclusion, no, kung sino ang Diyos at
ano ang kanyang gagawin. Magkakaroon tayo ng tamang conclusion sa ating mga ginagawa at ginagawa ng ibang tao, no, laban po sa atin. Pangalawang bagay po, mga kapatid, sabi nga natin yung dahilan kung bakit nagagalit ng tao, yung disappointment. No, disappointment. Sabi ni Job in Job 30 verse 20, I cry unto thee, and thou dost not hear me. I stand up and regardest me not. Thou art become cruel to me. With thy strong hand thou opposest thyself against me. No, so he was disappointed kasi he felt na hindi siya tinatratong tama ng Panginoon. No? Hindi siya tinatratong tama. Sabi niya, naging cruel ka sa akin, Lord. No? Bakit pwedeng minsan ganyan yung pakiramdam natin that God is not treating us right. No? That the Lord is being cruel unto us. Binigay sa atin yung isang trabaho, tapos dagliri naman itong tatanggalin. No? Binigyan niya tayo ng anak, halimbawa, na naging kagalakan natin, pero eventually naging dahilan ng ating kalungkutan. No? Tayo ay pinagpala nga ng Panginoon, halimbawa, no? Pero eto dumating naman yung pandemic. No? So we at times become disappointed, at itong disappointment na ito ay nagdudulot sa atin na magalit sa Diyos, no? At we think that the Lord is not listening. Pero nung si Job ay kinausap, yan si Job po ito, no, kinakausap niya ang Panginoon, no, siya po ay tinugon po ng Panginoon, no, at pinakita ng Panginoon sa kanya na, Job, no, I do not need to explain myself to everyone. You just need to trust me, no? And know that I am wise enough, no, na nagawin ko ano yung tama. No, ano po yung naging resulta po nito kay Job? No? Sabi po ng Job 40 verse number 3, then Job answered the Lord and said, behold, I am vile. What shall I answer thee? I will lay my hand upon my mouth. Sabi niya, once I have spoken, but I will not answer, yea twice, but I will not proceed no further. Sabi niya, Lord, wala na po ako masasabi. Patawarin niyo po ako. He had a right calculation of himself. He had the right calculation of himself. Sino ba siya? No? Sino ba siya? At sino ba yung Diyos? No? Kaya po mga kapatid, no? Idulog po natin sa Panginoon upang ipakita sa atin ng Panginoon. Sometimes our minds are cluttered, no? We are yung pong clouds of doubt, clouds of fear na lumulukob po sa atin mga kapatid, at hindi po natin makita clearly, no, yung ating pong reflection, at hindi natin makita clearly yung ating pong Panginoon. No, so when we pray, we come unto God, ay makikita po natin, we will have a right estimation of ourselves, no, of ourselves before God, no, before God. At tayo ay mga ano lamang, mga speck. Tapo ay kung ikukumpara sa Diyos ay napakaliit. No? At mas matalino ang Diyos sa atin. No? Alam niya yung kanyang ginagawa. We will have the right calculation knowing that God knows what He is doing. No? So ito po yung muna yung atin pong pag-aaralan, itong dalawa pong ito, no, na resulta kung tayo po ay lalapit po at dudulog po sa Panginoon. We will have the right deduction or conclusion, and we will have the right calculation of God and of ourselves. Nawa mga kapatid, ay kung meron ka mang nararamdaman na disappointment, na discouragement sa Panginoon, ay ilapit mo sa Kanya yan at idulog mo sa Kanya at tutulungan ka ng Panginoon. God bless you all, brethren.